Kinakabahan ka ba kapag naririnig mo ang mga salitang emergency at biglaang gastos? Yung tipong kapag may nagkasakit, nasira ang phone na gamit sa trabaho, o biglang tumagas ang bubong, pakiramdam mo guguho na ang mundo mo kasi wala ka ng ekstrang pera? Yung pakiramdam na isang maling galaw lang, isang hindi inaasahang pangyayari ay katumbas na agad ng utang, pagbenta ng gamit o pag-asa na lang sa tulong ng iba? Kung tumatango ka ngayon, huminga ka ng malalim. Para sa'yo to. Alam na alam ko ang pakiramdam na yan. Yung parang nakatali ang kamay mo dahil laging sakto lang o kulang pa ang sahod. Pero nandito kami para sabihin sa'yo na kahit gaano pa kaliit ang kinikita mo, posible at kayang-kaya mong magkaroon ng sarili mong financial safety net. Manatili ka at ipapakita ko sa'yo ang mga simpleng hakbang, hindi lang para makatulog ka ng mahimbing, kundi para bigyan ang sarili mo ng kapayapaan ng isip na matagal mo nang deserve. Isipin mo to, dalawang tao, parehong sumasahod ng 15,000 kada buwan. Si Juan, laging gipit. Kapag may emergency, nagpapanik, nangungutang at lalong nababaon sa stress. Si Pedro, kahit pareho lang ang kita, ay mas kalmado. Kapag may emergency, may huhugutin siyang pondo na hindi niya kailangang bayaran na may interes. Ang pinagkaiba lang nila ay ang tinatawag na emergency fund. At sa video na to, tutulungan natin ang bawat isa sa inyo na maging si Pedro. May 4 na section tayong pag-uusapan dito at abangan mo ang pangatlo at pang-4 na section dahil dito mo makikita at matututunan kung paano mo simulang masolusyonan ang problemang matagal mo nang gustong malutas at gustong magawa, ang pagkakaroon ng emergency fund. Kaya bago tayo magsimula, huwag mong kalimutang mag-like at i-share ang video na to. At kung bago ka lang sa aming channel, huwag mong kalimutang mag-subscribe para madami pa tayong magagawang video na katulad nito. At paki-download na lang ang free budget tracker na nasa mga link sa description box sa baba ng video na to. At ang mga link din kung saan makikita mo ang mga useful software kung gusto mong gumawa ng mga video na katulad nito. Ready ka na? Tara, simulan na natin. Section 1. Ang masakit na katotohanan ng isang kahig, isang tuka. Lumalaki tayo sa kulturang bahala na si Batman o isang kahig, isang tuka. Naging normal na sa atin ang mamuhay sa paycheck to paycheck. Dumating ang sahod, pambayad utang, pambayad bills, konting treats sa sarili, tapos wala na. Mag-aabang na naman ng kinsenas. Ang problema dito, para kang maglalakad sa alambre, isang malakas na ihip lang ng hangin, isang emergency, at siguradong babagsak ka. At linawin natin, ang emergency ay hindi yung sale sa mall o bigla ang aya ng tropa. Ang tunay na emergency ay yung problemang dumarating ng walang pasabi at kayang wasakin ang buong budget mo. Pagkawala ng trabaho, pagkakasakit ng pamilya, kumpuni sa bahay o sasakyan na gamit sa hanap buhay, o yung simpleng pagkasira ng ref kung saan nakalagay ang mga paninda mo. Ito yung mga sitwasyong hindi pwedeng ipagpabukas. Kailangan ng pera, ngayon na. At kung wala ka ng panangga, anong nangyayari? Una, stress. Yung bigat sa isip at dibdib ng pag-aalala kung saan kukuha ng pera ay nakakapanghina. Hindi ka makatulog, hindi ka makapag-focus, apektado ang kalusugan at relasyon mo sa pamilya. Pangalawa, utang. Ito ang pinakamadaling takbuhan pero pinakadelikado. Uutang ka sa kaibigan na pwedeng makasira ng samahan o mas malala, sa 5-6 o sa mga online lending app na may naglalakihang interes. Akala mo solusyon, pero sa totoo lang, gumagawa ka lang ng mas malaking problema para sa sarili mo sa hinaharap. Ang emergency na 5,000 nagiging 10,000 dahil sa interes. Pangatlo, pagbibenta ng gamit. Mapipilitan kang isanla o ibenta ang cellphone, ang mga alahas na pamana o anumang bagay na pinaghirapan mong ipunin. Nawawala sila sa isang idlap dahil lang sa isang emergency. Nakakapagod ang cycle na to. Nakakapagod mabuhay sa takot at umasa sa swerte. Pero ang good news, may paraan para basagin ang cycle na yan at hindi ito kasing komplikado ng iniisip mo. Section 2, ang solusyon, ang iyong personal na financial shield. Ang solusyon sa lahat ng ito ay ang pagkakaroon ng emergency fund. Ano ba talaga to? Isipin mo to bilang iyong personal na financial shield, ang iyong kalasag laban sa mga biglaang suntok ng buhay, ang iyong payong kapag biglang bumuhos ang malakas na ulan ng problema.
Sa simpleng salita, ang emergency fund ay perang nakatabi na ang tanging gamit ay para sa mga tunay na emergency. Uulitin ko, para lang sa tunay na emergency. Hindi pagbili ng sapatos, hindi pang travel at lalong hindi pang regalo sa binyag. Ito ang pondong magliligtas sa iyo kapag gipit para hindi mo na kailangang dumaan sa stress at utang. Anong pinagkaiba ng emergency funds sa savings? Magandang tanong. Ang regular savings ay para sa mga nakaplanong goals, pambili ng laptop, down payment sa motor o pangbakasyon, may target yan. Ang emergency fund naman ay para sa hindi nakaplano. Ito ang iyong break glass in case of emergency na pera. Ang pagkakaroon nito ay hindi lang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa pagbili ng kapayapaan ng isip. Ito ang magbibigay sa iyo ng kumpiyansang harapin ang bukas dahil alam mong may backup ka. Bago tayo dumiretso sa mga hakbang, gusto kong itatak mo to sa isip mo. Ang pagbuo ng emergency fund ay hindi karera. Isa itong marathon. Tungkol ito sa pagbuo ng habit, hindi sa pag-iipon ng malaki agad-agad. Kaya huwag kang ma-pressure. Magsisimula tayo sa maliliit at siguradong hakbang. Section 3. Ang step-by-step guide sa pagbuo ng iyong emergency fund. Ito na ang 4 na simpleng hakbang para simulan ang iyong financial shield. Gagawin natin tong simple at madaling sundan. Step 1. Alamin ang iyong starter magic number. Ang unang tanong palagi, magkano bang kailangan? Sabi ng mga financial expert, ang ideal ay katumbas ng 3 to 6 months ng iyong gastusin. Kung ang gastos mo ay isang buwan para sa mga kailangan mo, katulad ng upa, pagkain, pamasahe, bills ay 15,000 pesos, ang goal mo ay dapat 45,000 hanggang 90,000 pesos. Pero teka muna, bago ka malula at isara ang video na to, pakinggan mo ko. Alam ko para sa may maliit na sahod, ang 45,000 ay parang bundok. Kaya kalimutan muna natin ang 3 to 6 months. Ang focus natin ngayon ay ang starter emergency fund. Ang goal natin dito ay mas maliit at abot kaya. Pumili ka lang sa mga to. Isang buwan ng iyong sahod, isang buwan ng iyong essential na gastusin, o isang specific na halaga na komportable ka tulad ng 10,000 pesos o kahit 5,000 pesos. Para malaman to, itrack mo ang gastos mo. Kumuha ka ng notebook o gamitin ang phone mo. Sa loob ng isang buwan, isulat mo lahat mula pamasahe hanggang sa pinakamaliit na candy. Pagkatapos, itotal mo at hatiin sa needs o pangangailangan at wants o kagustuhan. Ang needs ay ang mga bagay na kailangan mo para mabuhay. Upa, kuryente, tubig, pagkain, pamasahe at internet kung kailangan sa trabaho. Ang wants ay lahat ng iba pa, load, pang social media, milk tea, bagong damit at iba pa. Kunin mo ang total ng needs mo. Yan ang iyong starter magic number. Ang 10,000 pesos ay mas madaling isipin kaysa 90,000 pesos, di ba? Ang mahalaga ay may una tayong goal na realistic. Kapag naabot na natin yan, saka tayo mag-level up. Step 2. Magsimula sa maliit basta't consistent. Ito ang pinakamahalagang step. Marami ang hindi nagsisimula dahil sa isip na wala namang epekto kung 20-20 lang ang itatabi ko. Ito ang pinakamalaking kasinungalingan na sinasabi natin sa sarili natin. Ang pag-iipon ay parang pag-iehersisyo. Hindi ka naman agad bubuhat ng 100 kilo sa gym, di ba? Magsisimula ka sa magaan. Ang importante ay ang consistency, ang pagbuo ng habit. Kaya ito ang hamon ko. Magsimula sa halagang hindi mo halos maramdaman. Pwedeng 20 kada araw, pwedeng 100 kada linggo, o pwedeng 500 kada kinsenas. Ikaw ang masusunod. Isipin mo, kung magtatabi ka ng 20 pesos araw-araw, may 600 pesos ka na sa isang buwan. Sa isang taon, 7,200 pesos na yan. Kung 500 pesos naman kada sahod, bali 2 beses sa isang buwan, may 1,000 ka na kada buwan. Sa isang taon, 12,000 pesos na yan. Kita mo, ang maliit na halaga kapag laging ginagawa ay lumalaki. Huwag mong maliitin ang kapangyarihan ng paunti-unti. Ang goal dito ay hindi maabot agad ang goal, kundi sanayin ang sarili sa habit ng pagtatabi. I-celebrate mo ang bawat linggong nagawa mo to, gaano man kaliit. Para mas madali, humanap ka ng isang maliit na sakripisyo. Bawasan ang pagkakape sa labas o imbes na soft drinks, tubig na lang. Step 3. Gawin itong otomatiko. Pay yourself first.
Ang pinakamalaking kalaban natin sa pag-iipon ay ang sarili natin. Madalas, kapag hawak na natin ang sahod, inuuna ang bayarin at luho. Kung may matira, yun ang ipon. Pero kadalasan, wala nang natitira. Kaya baligtarin natin to. Ito ang pay yourself first principle. Bago ka pa magbayad ng bills, ang una mong babayaran ay ang future self mo. Pinakamadali itong gawin kung otomatiko para wala nang isip-isip, wala nang tukso. Mag-set up ng automatic transfer. Karamihan ng bangko ay may mga feature na scheduled transfer. Pwede mong i-program sa tuwing sahod, otomatikong maglilipat ng 500 pesos halimbawa mula sa payroll mo papunta sa hiwalay mong savings account. Gamitin ang digital banks. Napakaganda ng mga digital banks sa Pilipinas para dito. Marami sa kanila ay may goals o stash features kung saan pwede kang mag-set ng target at mag-schedule ng hulog. Isipin mo na lang na ang ipon mo ay isang bill na kailangan mong bayaran. Isang subscription para sa iyong peace of mind. Magugulat ka na lang, lumalaki na pala ang ipon mo nang hindi mo namamalayan. Step 4. Saan ito ilalagay? Ang bahay ng iyong pondo. Ngayong alam mo na kung magkano, paano magsimula at paano i-automate, ang tanong, saan ko ito ilalagay? Hindi pwedeng ihalo lang sa payroll account mo. Madaling magastos yan. Ang emergency fund ay kailangan ng sariling bahay na may 3 katangian. Una, hiwalay o separate. Kailangan nasa account ito ng bukod sa pang-araw-araw mong ginagamit. Pangalawa, ligtas o safe. Dapat nasa lugar ito kung saan hindi nababawasan ang halaga, kaya hindi ito dapat nasa stocks o crypto. Ang emergency fund ay insurance, hindi investment. Pangatlo, madaling kunin o liquid o accessible. Sa oras ng emergency, dapat madali mong makukuha ang pera. Hindi ito pwedeng naka-time deposit na nakalak ng 1 taon. Ano ang mga magandang opsyon? High yield savings account sa mga digital banks. Ito siguro ang pinakamaganda ngayon. Hiwalay, ligtas dahil karamihan ay PDIC insured at madaling i-access. Bonus pa na mas mataas ang interest kumpara sa traditional na bangko. Pangalawa, hiwalay na passbook savings account. Pwede rin ito, lalo na kung mas komportable ka sa bangkong may branch. Pumili lang ng bangko na iba sa payroll account mo. Ang punto ay itago mo sa paningin, pero abot kamay pa rin kapag kailangan. Section 4, ang laging tanong, paano kung nagamit ko? So, nag-ipon ka, nagtiyaga, naging consistent. Tapos, dumating ang tunay na emergency. Ginamit mo ang isang bahagi o lahat ng pondo mo. Anong dapat mong maramdaman? Hindi ka dapat makonsensya, hindi ka dapat malungkot. Sa halip, dapat kang maging proud at mapagpasalamat. Bakit? Dahil gumana ito. Ginawa ng emergency fund mo ang trabaho niya. Niligtas ka nito sa stress, utang at mas malaking gulo. I-celebrate mo yun dahil yun ang patunay na ang lahat ng sakripisyo mo ay nagbunga. Patunay na kaya mong protektahan ang iyong sarili. Ang emergency fund ay parang reserbang gulong ng sasakyan. Ayaw mo siyang gamitin, pero kapag na-flat ka, laking pasasalamat mong meron ka nito. At kapag nagamit mo, anong susunod? Siyempre, ipapaayos mo na ang gulong para may reserba ka ulit. Ganoon din ang emergency fund. Kapag nagamit, ang susunod na priority, kapag nakaluwag-luwag na, ay punuin ito ulit. Bumalik sa step 1 at simulan ang proseso. Ito ay isang cycle ng paghahanda, pagprotekta at pagpuno. Ayan ang mga simpleng hakbang para makabuo ng emergency fund kahit maliit ang sahod. Recap tayo. Una, mag-set ng starter magic number na abot kaya. Pangalawa, ang sikreto ay nasa maliit at consistent na pag-iipon. Pangatlo, i-automate ang pagtatabi, pay yourself first. At pang-apat, ilagay ito sa hiwalay, ligtas at madaling kunin na account. Ang pagbuo ng emergency fund ay hindi lang tungkol sa pera. Ito ay deklarasyon ng kalayaan mula sa takot, stress at utang. Ito ang regalo mo sa sarili mo, ang kapayapaan ng pag-iisip. Simulan mo ngayon, hindi bukas, hindi sa susunod na sahod, kundi ngayon. Buksan mo ang notes app mo, i-calculate ang iyong starter magic number at magdesisyon kung magkano ang kaya mong itabi simula ngayon. Para maging accountable tayo, i-share mo sa comment sa ibaba ano ang iyong first savings goal. 5,000 ba?
10,000, isang buwan na sahod? Walang maliit o malaking goal. Ang mahalaga ay ang unang hakbang. Suportahan natin ang isa't isa sa ating financial journey. At kung nakatulong sa iyo ang video na to, huwag mong kalimutang mag-like at i-share sa mga kaibigan at kapamilya na kailangan din nito. At syempre mag-subscribe para sa mas marami pang practical tips tungkol sa pera. At huwag mo din kalimutang i-download ang aming free budget tracker sa description box at ang mga link kung gusto mo ng software para masimulan mong mag-side hustle. Tandaan mo, ang pag-ahon ay nagsisimula sa isang desisyon at sa isang maliit na ipon. Kaya mo to. Simulan na natin. Ito po ang iyong digital kuripot na nagsasabing, Ahon Pilipinas.